Nagbabalat kayo si Haring Akas na kunwari ayaw niyang tubukin ang Panginoon. Ang katotohanan ay ayaw niya talagang makinig sa tinig ng Diyos. Sasakyan si Akas na magpasakop sa ibang bansa at sabay makihigma sa isang kalabang bansa. Magkagayunman, mismong Panginoon na ang nagbigay kay Haring Akas ng palatandaan. Isang sanggol ang isisilang sa kanyang lahi at tatawagin ito sa Manuel. Matutupad ang isisilang ito kay Jesus. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kaladiman ng Siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi ko ako hihingi, hindi ko tutubukin ang Panginoon. Sagot ni Isaías. Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang gamitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon namin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig nahati na roon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng baon, sino nga aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok sa tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Suwayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Natuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungutak at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi
at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkanihan ko magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Kayo, ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alisin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa isang, alam niyo yung Navy SEAL, yun yung mga elite na mga Navy. At naghahanap yung Navy ng isang commander. Kaya yung kanilang Navy SEAL, na may opening na isang commander position, nag-applyan lahat ng mga Navy SEAL. At nung pinipili na ng mga opisyal kung sino ang finalist sa mga nag-apply, at maraming nag-apply, nakahanap sila ng 4 na finalist. Ibig sabihin, kasama na doon yung aptitude, IQ, EQ, barbecue, lahat ng katangian. Subalit ang hinahanap ng mga opisyal, yung katangiang bangis. Kinakailangan mabangis. Siyempre, commander ka ng Navy SEAL. Kinakailangan mabangis. Kaya yung 4, pagkatapos ng maraming testing, may tinawag ng mga opisyal at sinabi sa kanila ng mga opisyal, bukas ang huling testing. Huling testing. At kinabukasan, bumalik sila. Isa-isa silang pinasok sa loob ng kwarto. Samantalang yung 3 ay nandun sa labas, tinawag yung isa. At sabi sa kanya ng mga opisyal, nasa loob yung misis mo. Doon sa kwartong yun. Ito ang baril, fully loaded, 6 na bala, pumasok ka doon at barilin mo yung misis mo. Tingnan natin kung gaano ka kabangis. Kinuha niya yung baril, pumasok niya sa loob. 5 minuto, 6 na minuto, 10 minuto, 15 minutes, wala silang narinig na tunog. At lumabas yung ulang. Sabi, hindi ko kaya. Mahal ko yung misis ko. Pinalabas. Tinawag yung pangalawa. Ganon din. Pasok sa loob. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, lumabas siya. Hindi ko kaya. Mahaba na pinagsamahan namin ng misis ko, mahal ko siya. Ganun din yung pangatlo. Yung pang-4, pumasok sa loob. Sinara yung pinto. At wala pa 1 minuto, nakarinig sila ng 6 na putok. Bang, bang, bang. Bang, bang. Bang. Kaya pakinggan nila, tumahimik, maya-maya, narinig nila, nagkakagulo sa loob. Bulong. Blang, 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 blang. Pagkatapos tumahimik, lumabas yung pang-4. Sabi niya, walang iya kayo.
blanco yung balang nilagay nyo. Kinakailangan pupuk-pukin ko pa yung isip ko. Ano? Naalala niyo pa nung kayo nag-a-apply ng trabaho? Nakailang, hindi ko na itatanong yung pag-a-apply ng driving license. Pero nakailang kumpanya kayong pinuntahan bago kayo natanggap? Sino ang naka-take 1 lang? Okay? Take 2. 3 kumpanya bago natanggap. 4. More than 10. More than 20. Wala kayong trabaho lahat, ano? Ang kataka-taka naman, pag nag-a-apply ka ng trabaho, kung bakit baga, kunyari 10 kayo doon, o 4 kayo, o 5, at alam mo na, ikaw ang pinakamaganda o pinakamagandang lalaki sa inyo. 10. At sa tingin mo naman ikaw ang pinakamalinis at mahalimuya. At ikaw din ay may pleasing personality. At sa tingin mo rin, ikaw ay may above average IQ at EQ. Palaging kasama yung EQ. Ay kung bakit ba ang natanggap yung katabi mo? Pagtingin mo sa kanya, gusgusin, naka-long sleeve, Iyan, tingnan mo, parang sabi mo, bakit? Anong nakita nila dito sa taong ito? And come to think of it, minsan, meron talaga mga taong pinanganak na naturally gifted, make lots of smiles, may pleasing personality, na pag binigyan mo ng problema, so solve niya kagad, kahit hindi na mag-makeup, maganda, makinis, flawless. Kumbaga, meron din naman mga taong trying hard. Trying hard. Katulad ng katabi ng umahalin mo yan. Hindi lang. Kabog-kabog. Nakalawag din siya. Pero siya yung natanggap. Samantalang yung mga nagsa-trying hard, nag-MBA pa, nakakala siguro gagaling mag-manage, nakapag-aral lang mabuti, kung ano-anong nilagay sa resume, kahit hindi totoo, mapangit, hindi natatanggap. Yan ay isang palaisipan sa atin. Isang palaisipan. Ang nakakalimutan natin, na makikita natin ngayon sa kwento ni Maria, sa dinami-dami ng babae, at sa dinami-dami ng babae, palagay ko, meron pang mas maganda kay Maria, meron pang mas bata kay Maria, meron pang mas mabait kaysa kay Maria, meron pang mas innocent kay Maria, pero siya yung pinili. Bakit siya yung pinili? It's not because she deserves to be chosen, katulad din ng naka-long sleeve, but because God uses His freedom. In fact, we can call it extravagant freedom. Na pinili niya kung sino gusto niya. And Maria never deserved. Sino ba naman mag-deserve nung ginawa sa kanya ng Diyos? It's not the recipient of the gift. It actually depends on the giver. Sino nagbibigay ng trabaho? Doon nakasalalay. Hindi doon sa tumatanggap. So we do not focus on those who receive at kung ano ang tanggap niya kung hindi.
sino ang nagbigay at sino ang nag-exercise ng kanyang freedom to choose who is to be chosen. Saan ang galing si Maria? Sa isang siguro liblib na buhok. At sa dinami-dami ng babae, siya ang pinili. Tulad din naman ng feeling ng marami sa inyo dito. Sa dinami-dami na naging syota ng mister nyo, ikaw ang pinakasalan. Diba? Mabangis. Ang level ka. O baka naman ikaw yung napuntisan. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Si Maria na tinawag ng Diyos, doesn't deserve. Naalala ko nung isang araw may tumawag sa telepono. Sabi niya, Father, tinulungan mo na ako dati eh. Ngayon, kinakailangan tulungan mo uli ako. Sapagkat yung isa kong kamag-anak ay nasa hospital sa Maynila, sa ibang dito, sa labas ng bansa. At kinakailangan niya, tulungan mo siya. Pumunta ako sa opisina niya, sinabi nila na hindi raw pwedeng tulungan ang wala dito. Ngayon ay galit ako sapagkat ayaw niyo akong tulungan. Sabi ko, ikaw ba nangihingi o nananakot? Ha? Nagagalit din ako eh. Galit din ako. Minsan nagagalit din ako kasi iniisip ko, anong karapatan mong mangingi? Ang sabi niya sa akin, 10 taon na kami nagsisimba dyan sa simbahan nyo. Tuwing linggo nagbibigay ako. Sabi ko, hindi ito bangko. Hindi ito bangko na magdideposito ka. Pagdating ng panahon, meron kang withdrawin. Simbahan to. At yung binigay mo, nagamit na yan. Naitayo na isang poste na yung binigay mo. Yung sa Wasal Kaima. Isang poste na. 10 taon. Yung binigay mong piso-piso. Anyway, sa madaling sabi, nakipag-away din ako. Ay, kasalanan ko yun. Pero, mabuti na lang, siya na mismo nagpatay ng telepono. Kapag hindi ko na mapigil sarili ko. Anyway, it's freely given. When you give something, you exercise your freedom na ibigay mo isang tao. And the recipient, hindi deserving, but you give something. I think this is what happened to Mary. Na binigyan siya ng Diyos, hindi niya naman ginusto, pero tinanggap niya. Tatanungin natin, kasi si Maria talented eh. Maraming katangian. Si Maria, hindi. Ang bawat isa sa atin, meron ding mga katangi-tanging katangian. Hindi katangian. Yung katangian ay galing sa salitang tangi. Hindi katangian na binigay sa atin na marami siguro sa atin ay hindi na naniniwala na ang anghel ay maaaring nagpakita rin sa iyo at sinabing magalak ka sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos upang gawin ang bagay na ito. At napakababa ng self-esteem natin, maaaring sa dami na ng dinaanan mo sa buhay, sa dami na ng boyfriend na nagkaroon ka, sa dami na ng taong naloko mo, sa dami na ng trabaho na swindle mo, sa dami na ng utang na ginawa mo dun sa credit card mo. Now you could not believe that this God is so good and He sent somebody to tell you na magalak ka sapagkat ikaw ay pinili and no one is an exception. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako pwedeng tawagin ni Lord. Masama akong tao. Na kahit magtago ka pa dyan sa poste, yan, sa pool ka eh. Sa pool. Kahit kayo sa basketball court na yan, umakyat pa kayo sa puno, hindi. Mahahanap ka ng Diyos. Akala mo, makakatakbo ka?
No. And when God finds you, He sends somebody to tell you, hoy, ano ka ba? Bakit ka lumalayo sa akin? Bakit tumatakbo ka sa akin? Pinili kita Ano ka ba naman? Bakit takbo ka ang takbo? Mahal kita. Yan ang sinasabi ng Diyos. Ganyan yung gusto niya sabihin sa Ebanghelyo ngayon. But some of us could not believe. Unbelievable. Ilocano. Unbelievable. Paano mangyayari ito? Sabi ni Maria. Paano mangyayari ito? Gayoy ako isang dalaga. Virgin. Virgin. Hindi ko na ipapataas ng kamay. Hindi na. Sigurado ko, olive oil. Extra. Ako'y nagulumihan. Sabi nagulumihan si Maria. Naguluhan. Paano mangyayari ito? Paano? I think it is the same as when you say, unbelievable. When suddenly, ikaw, na alam mo, masama kang tao, dumating ang Diyos sa buhay mo, at biglang sinabi sa'yo, hoy, ano ba? Maganda ka. Sabagat mula ngayon, magiging bagong tao ka na. Kinokontrol ko rin sarili ko sapagat natatakot din akong dito. And we could not believe. Parang sabi na, ganun ba talaga? Ganon! It's not because you deserve anything in this world, but because God exercises His extravagant freedom to choose you. Maging sino ka man. Maging ano man ang ginagawa mo. Kaya lang, si Maria, ang pinagkaiba natin kay Maria, si Maria, talagang, mangyari sa akin, nice mo. Pero tayo hindi, baliktad pag-iisipan ko muna, Lord. Pag-iisipan ko muna kung kaya ko. Or, titignan ko kung kaya ko iwanan tong kasama ko dito. Or, tingnan natin. Pero, wag muna ngayon. Many of us will say this, wag muna ngayon. Sapagat hindi ko pa kaya, nahina pa ang powers ko. I don't know. This is the difference. And I guess we all agree, you should agree, that no one is exempted from this call of God, na pag tinawag ka ng Diyos at sinabi niyang magalakan, meron akong ipapagawa kayo. Ano po yun? Bayaran mo ng mga utang mo. Gano'n, diba? Okay, sige. Umuwi ka na sa Pilipinas sapagkat 30 anyos ka na dito. Bakit ayaw mo pang umuwi? Nakapag-ipon ka na. Hinihintay ka na ng mga apo mo. Hindi mo na nga nakitang lumaki yung mga anak mo. Pati ba naman ito mga apo hindi mo makikita? Lord, nagsisimula ako dito sa bago kong trabaho Saka na. See? There is an urgency, always, there is an urgency. Why? Because the Virgin Mary immediately said, yes, let it be done to me according to your word. And when God calls you, there is always an urgency that now, here and now, we have to say, yes, yes, let it be done to me according to your word. At kinakailangan ding malakas ang loob natin na maglakad sa daang itinuturo ng Diyos sa atin. Diba? Kailangan din ng lakas ng loob Tapang ng apog.
na hindi mo ipansinin kung ano ang nandyan, basta ang importante, sinagot mo ang tawag ng Diyos. Diba? Mga minamahal, ito ang pahayag ng Diyos ngayong gabi nito. Higit pa sa panawagan, I think this is a proclamation that we share in the task which He gave to the Blessed Virgin Mary in our own small way. Which simply means that kahit na i-deny mo, you have to understand that God loves you very dearly. Extravagant din yung love niya. Hindi lang yung freedom niya to choose, but extravagant din yung kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya uuwi kayo ngayon sa bahay, pagkatapos sa misang ito, taglay ang ngiti. Bakit? Because God has proclaimed to you that ngayon, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa sa iyo sa kabila ng tagal ng iyong pagbingi-bingihan sa kanyang panawagan. Taglay ang ngiti, matutulog ngayon tayo. Sabay-sabay tayo mamaya. Nakangiti. Ha? Huwag niyong kakalimutan. Mamayang gabi, pagtulog, pagtikit na mga, ngumiti kayo. At naisip natin, at si Maria, talagay ko, nung nag-sink in na yung panawagan ng Diyos, ay talagang baka nakangangapa. Hindi lang nakangiti. Sa kagalakang naranasan niya, na siya'y naging at magiging ina ng Diyos. Ganon din sa atin. Taglay ang kagalakan. Hindi sumuko ang Diyos sa akin. Wow! Overwhelming! Too much! Diba? Too much loving! This God, too much loving us! Hindi siya sumuko! Oh! Ito lang ang ibig ko sabihin ngayong gabi. Mahal ka ni Lord. Amen.